Sa pagbayad sa loan natin sa GCash, pwede itong bayaran gamit yung app. Pero may iba't ibang paraan din para bayaran ito hindi lang sa loob ng mismong GCash. Pag-usapan natin, by the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Sa pagbayad ng G-loan sa GCash, pwede siyang gawin via bills payment. Pwede sa loob ng GCash app, pero pwede rin gawin sa BPI, Metrobank, BDO at Bayad Center. Ngayon, pwede mo i-consider itong pagbabayad na to lalo kung yung GCash mo ay hindi mo ma-access or hindi mo siya hawak ngayon. O pwede rin naman kaya ay naka-locked or naka-on hold. Pero i-consider nyo na din na ang payment nito ay mapopost within 1 business day. Ibig sabihin, kapag nagbayad ka sa mga options na ito, pwedeng mas matagal siya kumpara sa mismong GCash app. So, pwede nyo i-consider yon. Pero kung sakali naman na na-access nyo yung GCash ninyo at papunta na kayo sa due date katulad nito, mas maganda na sa app na kayo mismo magbayad. Ang kagandahan pa niyan, pwede agad makredit yung cashback or refund kung ina-offer pa ito. Katulad nito, nung nagbayad tayo, may option tayo na i-access sa borrow, G-loan, ito yung niloan natin, tap yung pay now, pwedeng bayaran in full or pwede rin naman yung pay amount due. Just in case na may extra na pera, pwedeng bayaran in full, ang kagandahan niyan, magkakaroon ng cashback. Katulad nito, nung binayaran ko siya, nag-confirm na meron ako nakuhang refund. Nung chinek ko yung balance ko, nag-update na nga. Sa transaction history, binawas yung pinambayad ko kasi nga nagbayad ako in full, pero nakakuha agad tayo ng refund. Instant yung payment pag sa GCash app, instant din yung cashback. So, yun yung pwede nyo i-consider sa pagbayad ng loan natin sa GCash app mismo. O di naman kaya, pwedeng sa iba't ibang mga partners nila katulad ng BPI, Metrobank, PDO, or Bayad Center. Tandaan lang na dapat gamitin ay yung Fuse Financing Incorporated at ilagay yung account number. May it be loan account number or yung GCash registered number, depende na rin sa payment partner. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos. Bye-bye!